Lang sa amin lang mga taxi driver noong panahon ni Duterte, wala nang mga yung mga tulisan, mga ng mga taxi. Oo, mga hold-upper. Mga hold-upper. Oh, kita nyo? Kahit saang lugar ka makapasok. Kaming mga taxi driver noong panahon ni Duterte, kahit gabi kasi mas delikado. Pero sa panahon ni Duterte, kahit sa mga iba-ibang lugar na hindi namin napasukan noon, sa panahon ni Duterte mapasukan na namin kasi wala na mga hold-upper. Hindi, no? Takot? Takot, oo. Takot o kaya natumba na? Natumba na. 50,000 kada ulo ba yun? Kaya nga yun na nagre-reklamo sila Reklamo sila ng reklamo, dami daw namatay. Pero pangkaraniwan tao, sabi nga, itong human rights kasi, ayan, may kasama yung politiko. Ito hindi po hindi po politiko to May kasama taxi driver po to, si Boss Dem. Ayan. May kasama mga politika yan. Kung totoo kang human rights, sabi nga, ang pinatay ng adik, walang human rights, all rights lang. Tama. Pero ang mga adik na pinatay, human rights. Yun ang nangingi ng human rights. Yan, mahirap. Oo nga naman. Ito nyo, mga simple lang po simple yung panana. Nag-aaral pa. Talaga? Ako isa na lang anak kong hindi nag-aaral. Matanda na kasi akong nag-asawa. Oo nga, latahan naman kung hindi pa kayo ako 37 ako nag-asawa. Talaga? Ako 25 may asawa na ako Yan maganda. Kalakasan. Kumbaga bata pa kami, graduate na mga anak ko. Etong bunso kasi, kumbaga huli. Pero college na rin. Isa na lang. Para sa ano ba yung rally ni Duterte? Mga ano lang, alam mo yun naman, kaganapan. Ngayong itong Riming Marcos. Alam niyo naman hindi na sila nagkakasundo. Oo nga. Sayang. Binoto ko pa naman BBM Sara. Mahirap tayo ang natiktuhan. Alright. Okay, sa anang kagayatan nila mayaman. Okay lang yun. Mayroong mahirap. Maraming mahirap na nagdusa. Hihirap. Yan sana pinaplano nila. Yun ang problema. Walang pakialam. Hindi yung mga personal nila, mga personalan lang kasi yun. Pero kayo, personal, pag ngayon, maka BBM o maka Duterte? Hindi. O wala talaga, noon, Duterte ako. Duterte talaga kayo. May malaki ba pagkakaiba ng ngayon, mga pakiramdam nyo ngayon dito sa Cebu? Ano po mahal mga bilihin, hindi na kontrol. Yung hirap. Tsaka yung mga sahod permanente. Tapos tumataas ang bilihin. Tumataas ang bilihin. Parang walang kontrol na yung gobyerno, no? Hindi nila sa totoo, hindi nila kaya ang mga negosyante. Takot ang gobyerno. Yan talaga. Hindi katulad nung panahon ni Digong, minumura niya yung mga negosyante. Oo. Minumura talaga niya. Hindi kagaya yung una. Yung nga, may pandemic pa, hindi tumataas yung bigas. Grabe, no? Ngayon, open na lahat, tumataas ang bigas. Kung ano-ano na lang ang mga... Tapos mayroon naman mga bagyo noon panahon ni Digong. Ang dami. Oo. Dami. Lahat pumutok ng bulkan, lahat. Hindi naman tumataas ang bigas. Bagyo, dumating ang lahat ng bagyo. Okay ng... Ang hirap kasi, itong si Bongbong, siya pa nga ang sa agriculture. Hindi niya masosolve yun. Wala. Ayun ang talagang biruin mo, hinawakan niya pa yun. Oo. Ilang taon niya hinawakan yun.
Mahigit isang taon, bumigay na rin. Hindi niya rin naman kaya. Kasi sobrang pamulit-iko. Kinakaya sila, no? Kinakaya sila ng mga suwapang sa gobyerno. Oo. Ito si Digong, panahon ni Digong, kahit ka kaibigan niya, pag may ginagawang mali, mura, talaga niya. tanggal. Oo, tinatanggal. Ngayon wala. Ganon kapalpak. Maganda yun no? Yung observation yun Kasi ikaw pamilyado ka, ang pinaka-importante yung mga bilihin araw-araw, lalo na bigas. Bigas. Bakit ang nagmahal ang bigas? Yun ang problema natin. Hindi nila kaya masosolve yun. Kasi sa totoo lang, ang pinaka-importante, suportaran nila talaga ang farmer ng bigas. Kaya alam ko kasi yun kasi tagal ako sa bukid nun. Nagtanim talaga kayo? Wala. Mayroon akong mga kaibigan na mga palayan. Ang nangyari kasi, ito, harvest time, walang pera. Di, mayroong mga financer na, sige, ipautangin kita. At tapos sila ang bibili sa palay. Kontrolado nila ang presyo. Ganun lang ang bili namin. Halos walang kinikita yung mga Kaya ang ginagawa ng iba, binibinta yung lupa nila. Ginagawang subdivision. Ayan nangyari. Ay, yung mga may subdivision, sila rin yung mga nakaupo. Oo, sila rin nakaupo. Yan ang hirap. Itong mga maliit na magnanakaw, binubugbog pa. Tama. Sila di bodyguard pa. Yung mga snatcher, wala ka. akyat bahay. Kasi nahuli ng taong bayan eh. Okay lang ba hindi na istorbo yung ano niya? Hindi. Ito yung kakwentuhan natin, tong taxi driver dito sa Cebu. Ano ba pangalan niyo, boss? First name lang. Wag na apelyido. Dim lang, Dim. Dim. Yan, si Boss Dim. Hinaing po to ng mga pangkaraniwan tao, hindi po to mga politiko. Hindi naman kay barangay captain, hindi naman, di ba? Walang kinalaman sa politika. Makukumpara talaga nung panahon ni Digong, talagang sumusunod lahat Negosyante, kayang-kayang kontrolin. Putya, dito ngayon nakaka-prostrate, no? Lingaw. Yan nga talaga. Ang hirap kasi dito at sa Pilipinas, tagal na nilang problema yun. Alam nila ang problema ng Pilipino. At alam nila kung paano susolusyonan. Pero hindi nila gagawin kasi unahin nila ang bulsa nila. Correct. Kasi dito sa panggobyerno, pakapalang mukha na ngayon. Hindi nang Oo nga, no? Tama yung sinasabi nyo. Dumating lahat ng bagyo, dumating may pandemya pa. Hindi tayo kinakapos, no? Hindi tayo kinakapos. Kaya nga pandemya nga, walang trabaho, walang business na nagawa. Pero ito pa malupit niyan. Mga may ayuda nun, di ba? May ayuda. Nakatanggap ba kayo na ayuda? Oo, nakatanggap kayo. Dalawang beses? Dalawang beses, tag 6,000. 12. Ngayon, alam nyo ba kung magkano ayuda ngayon? Doble. Yung natanggap nyo ng 12,000, ang binadgetan nila Tambaluslos ngayon, nila Martin, 500 billion na. Halos doble. Pero wala pa kayo natatanggap. Wala. Ay po. Saan napunta yung mga ayuda na yan? Yan yung problem. Yan yung maganda kay Duterte. May ayuda natanggap ng tao. Direkta. Oo, talaga direkta. Pag kaya umaasa ba kayo? Natatanggap kayo? Kasi doble ngayon Wala. Dapat kung 12 mil lang tinanggap nyo, kahit mga 20 mil lang, pwede na sana ngayon. Pwede na sana yun.
Kaso nga, dinoble yung budget. Ang problema, makakatanggap ba yung tao? Oo. Kasi noong panahon ni Duterte, winawarningan nila. Niya mga, i-release niya talaga yan, ganito. Niya mayroon pa kaming natanggap na isang sakong bigas. Iba pa yung 12,000. Iba pa yung 12,000. Nakita niyo pagkakaiba. Oo. Isang sakong bigas, iba pa yung 12,000 dahil sa isa-is. Niya dito sa... Kasi tagal na ako... Kaya mahal na mahal ng mga tao si Duterte. Oo. Dito lang, sa amin lang, mga taxi driver, noong panahon ni Duterte, wala nang mga yung mga tulisan, mga ng mga taxi. Mga hold-upper. Mga hold-upper. Kita nyo? Kahit saang lugar ka makapasok, kaming mga taxi driver, noong panahon ni Duterte, kahit gabi kasi mas delikado. Pero sa panahon ni Duterte, kahit sa mga iba-ibang lugar na hindi namin napasukan noon, sa panahon ni Duterte, mapasukan na namin kasi wala na mga hold-upper. Hindi, no? Takot? Oo. Takot o kaya natumba na? Natumba na. 50,000 kada ulo ba yun? Kaya nga yun na nagre-reklamo sila. Reklamo, ang dami daw namatay. Pero pangkaraniwan tao, sabi nga, itong human rights kasi, ayan, may kasama yung politiko. Ito hindi po hindi po politiko to May kasama taxi driver po to, si Boss Dem. Ayan. May kasama mga politika yan. Kung totoo kang human rights, sabi nga, ang pinatay ng adik, walang human rights, all rights lang. Tama. Pero ang mga adik na pinatay, human rights. Yun ang nangingi ng human rights. Yan, mahirap. Oo nga naman. Ito nyo, mga simple lang po simpleng pananaw ng mga simpleng tao. May ayuda sila natanggap, 2 ayuda, 12,000. Dalawa diba? Yun, puta, mas doble yung budget. Wala pa silang naririnig na mabibigyan sila. Wala kahit sa mga barangay nyo, hindi nagsabi. Wala. Hindi nagsabi. Mayroon nga pa, ngayon wala nga nagsabi. Wala nga nagsasabi, no? Yun yung problema ngayon Dati, noon, nakadalawa kayo, 300 billion lang. Oo. Ang budget noon. Ngayon, 500 billion. Halos, baka hindi ka makatanggap, boss. Kaya nga, sa panahon ngayon, kung gobyerno ang anohin mo, wala kang kung pinadaan na. Kaya, kayod ka na lang. Kayod na lang. Wala talaga tayo asahan ngayon. Bumalik na tayo sa dati, no? No. Yung dati kasi mga gobyerno dati, wala naman tayong pakailam nun. Oo. Kay Duterte lang tayo talaga nagkapag-asa, no? Oo, okay. Eto pa, mas malaki pa utangin natin, wala na naipapatay yung mga tulay na ganyang kalalaki. Puta, yari tayo dyan. Ganda ng Sisilix, nakita ko Oo. Ngayon, wala na. Walang nababalitang itatayong kung ano-ano, no? Wala na. Saan napunta yung mga budget kaya? Mayor! Hindi, kasama natin yan si Mayor bukas Atin siya na rally. Hindi ba sila good ni BBM itong Mayor? Hindi. Hindi sila good ni BBM. Kaya pala atin na rally. Dati ka lihim lang muna dahil yung anak niya, no? Pero good sila ni Sara, di ba nun? Oo. Si Gwen. Si Gob. Si Gwen Garci. Si Ma'am Garci. Hindi yung si Garci nga nasa... si Gwen, no? Gwen Garci. Gwen Garci. Sayang di ako nakapunta rito ng Sinulog kasi hindi ko alam yung petsa. Pagkatapos pala ng ng Nazareno sa Quiapo, Sinulog na dito. Sinulog dito. Kaya nga, ang mga tao dito sa Pilipinas, wala na, hindi na makikinig sa mga politiko. Wala nang pakialam. Wala na. Ngayon, 25, eleksyon na naman. Puta, dapat hindi na iboto yung mga yan Kaya wala tayong magagawa Pag nabayaran ng mga tao,
Kaya ang ginagawa ko, kukunin kong bayad. Siyempre. Pero hindi kita ibubuto, bahala ka. Yung mananalo, ganun din eh. Oo. Wala ka pagpipilian eh. Hindi kasi ngayon, ang mga politiko, pag mabait ka, hindi ka talaga manalo. Pag magsabi ka ng totoo, wala, hindi ka manalo. Tsaka ayaw na natin yung bait-baitan, no? Oo. Gusto talaga natin, may ginagawa eh. Sa totoo lang, mali na talaga. Kasi ang gumagawa ng batas natin, puro mga luko-luko. Yan ang totoong dulo niyan. Sabi nga ni Lacson, maniniwala kayo, may 67 na congressman kontratista na. Oh. Sila na mismo anak ng pupa. Patipista. Sila na mismo yung nagkokontrata ng mga papagawa. Oo, talaga. Kasi dati nakikiporsyento lang eh. Kaya sila na. Siguro naisip na, madali lang to. Oo. Gagawa ka ng tulay, nanghihingi ka pa sa kontratista eh. Ikaw nang gagawa. Sila na mismo. Malapit. Mahirap talaga. Kaya hindi umasinso ang Pilipinas. Alam niyo na mga kapatid kung bakit tayo hindi umaasenso. Yan, batay yan sa experience. Ilang taon na ka na ba, Brad, ngayon? 56 na ako. 56 na akong niloko ng gobyerno. 56, isang taon lang pala diferensya natin. 55 ako eh. Kaya nga, kagaya itong mga ganito, mga sitom, ganito, itong mga enforcer nito. Pag taxi driver, lakas na. Huli ka talaga. Pero pag maganda ang kotse mo, Hilux, wala. Baka, talaga? Palusot? Oo. Baka kumpari sila. Ay, puta, yari. Ganun talaga. Yari. Meron ba mga bumabiyahe dito ng sasakyan na may smuggle? Yung mga, marami ba rito yung mga mamahalin sasakyan na in-smuggle? Dito sa Cebu, hindi ko pa narinig yun sa Manila. Wala dito. Hindi uso dito. Kahit madali mamonitor dito. Liit lang ito Cebu. Maliit, parang liit lang nga ng city. Kaya lang tabi-tabi, no? Oo. Meron namang Cebu, Panay City pala, no? Lapu-Lapu, Talisay. Talisay City. Meron pa isa Mandawi. Kasi galing ako sa Lapu-Lapu City. Sabi ko, hindi malayo pala yung Cebu City. Pag biyahe ko mamaya Mandawi na, tapos Cebu na. Parang Metro Manila lang din. Oo. Kasi yung Davao, putang laki ng Davao Isa lang yung Davao. Malawak ang area nila. Etong SM Seaside, yan ba yun? SM Seaside, yan. Yan yun. Kita na dyan yung mga dagat. Oo. Ang ganda nun Ano yun? Hotel yun? Hotel ba yun? Hindi yun, ganang simbahan. At saka mayroong dyan, yung tawag nila nga. Ang ganda ng SM nila. Oo. Malapit na raw dito yun sa SM, di ba? Oo. Kakanan tayo doon sa dulo. Meron na habal-habal. Motorcycle taxi habal-habal. Dyan may dito. Paradahan sila. Ano ba yung lugar na yung SRP niya? Ano yung ibig sabihin? South Road Property. Pang mayaman ba yun? Hindi naman. Ay naman. Ang mayaman yung ang nakaupo na dito, binibinta nila. Yumaman sila. Pero ano ba yan? Yung dating dagat, hindi naman. Dagat ito dati. Kaya pala. Yan nga. Maraming seafoods dito noon. Dati? Saan nga may mga pagkain ng mga seafoods nga pala? Nanawa na ako sa kalilit yun. Naghanap naman ako seafoods naman. Sa dito. Sa Talisay, puntang ng Talisay City. Malayo yata.
Dito, diretso na ito, papuntang Talisay na to. Diyan sa Talisay ang maraming ano. Mga seafood. Seafoods. Hindi, dito lang sa Cebu. Sa Cebu, mayroon din. Yung mga restaurant na panay mga seafoods lang. Meron ba rito? Mayroon. Saan? Dan sa area ng Lahog, mayroon din mga seafoods. Kasi doon ako sa Capitolio naka-estasyon sa hotel ko sa may Capitol Puntahan mo yung yung Larsian diyan. Larsian? May mga seafoods din yun. Ano yung Larsian na yan? Ano yung lugar yun? Sa Puente Osmeña yan. Yung Puente Osmeña malapit sa ano ko yun yung bumiyahe ko nung nakaraan. Puente Osmeña yung may pabilog na parang plaza. Doon marami restaurant ng ron na seafoods. Makakain nga tayo diyan. Cordoba, dito ba yung Cordoba na Sisilix, pataliwa ka diretso ka may sa Sisilix na yon. Ano ba nakikita diyan sa Cordoba? Bakit pupunta mga tao riyan? Mayroon din mga kainan diyon, mga seafoods din. Diyan sa Cordoba na yan? Mga seals, mga ganun. Gusto ko nga pumunta rin kasi gusto ko yung gusto ko makita yung mayroong floating restaurant. Ang ganda ng ang ganda ng Sisilix. Mamaya titignan natin yan. Ayan, ano yan? Yan, North Star. Yan na North Star. Ayan pala, ganda pala Ang ganda pala rito. Ito ang bayside nila. Ang tawag dito sa lugar nito? Seaside. Ano na ito? SRP na to. Ito na, bahagi na to na SRP. Bahagi na to SRP. Kikita nga rito kasi kung dating dagat to, puta, pag binenta ng saan kaya yung rally? Kasi kailangan makita ko yung para hindi ka dito kasi North Star tapat daw baka may mga ginagawa na ron na na stage kahit naman na tayo kung ikot-ikot lang tayo, makita ko lang kung saan kami magrarally bukas. Kita nyo, marami kami na pag-usapan ni Boss Dim Ayan ang buhay. Yung mga pangkaraniwan tao pag nagsalita. Ayun, hindi ba yun? Yung stage na yun? Baka yun. Kasi ito na ang ng North Star. Ito ang yan yung kaya lang paano papasok dyan? Dito daan. Ayan na mismo. Mas katabi siya ng SM. Katabi siya ng SM. Hindi, ikot nyo na ako riyan sa North Star na yan. North Star ka na lang. Diyan na lang tayo. Pwede ba riyan? Pwede ba pumasok mga tao riyan? Pwede. Ano ba yan? Parang hotel, casino. Hotel, casino, tsaka etc. Ayun, di ba may nakita kang para stage yun? Yan ang baka yun yun. Wala na mas malapit siya sa baka meron pa rito na iba. Katapat na ninihil kasi yung dati raw na pinagrallyhan. Saan nagrally yung mga unit team? Doon din. Doon? Hindi dito. Para alam natin bukas. Ganda Sige, okay lang ako umikot. Tumatakbo naman yung mga pangmayaman na lugar to, ito naman. Ito kainan to El Corso to. El Corso. Pilenbes. Na umiikot na lang muna kami rito. Marami palang parang pasyalan na rin dito. Mayroong mga pundo dito. Tapos may seaside dyan pag dyan ka kumain. Ayan, okay. Kaya talagang magkakaroon talaga rito ng magkakaroon talaga ng kala ko isolated na lugar na papasok Hindi, marami ng business dito.
doon mga pundo, mga pundo dyan, marami nang tumitira, nakatira dyan. Gusto ko yung makita yung dagat ba. Doon na lang sa may malapit sa SM uli, no? At least na alam ko na kung saan yung raralihan. O hindi ba ito kaya? Hindi naman. O yan, no? Baka yan. Baka ito na. Iyan na. Iyan nga siguro. Ayun na. Kasi parang bakante. Baka ito na. Sigurado yun. Yung states na, may states na. Tsaka may mga tao doon parang walang tao ron Ayan na siguro. Tignan natin, makakapasok tayo dyan. Hindi, umikot lang tayo. Kumbaga, di ba? Hindi naman ako, pag wala naman tao, hindi na ako yung turo. At least nakita lang natin. Ayun, kita mo, may ano pala rin dito. Maganda palang, ang balik. Dapat talaga mga nakaplano yung mga, mga kita mo, wala intersection dahil inangat. O, malamang eto yun. Yan na siguro. Ha? Pwede ba tayong umano riyan? May pasukan yata Ano lang tayo? O kaya magtanong tayo. Baka naman ibang activity to. Entrance. Mukhang ano to? Itong sitong. Mukhang merong ano. Teka, magtanong tayo dito sa mga pulis. Bossing! Boss! Pwede po magtanong? Saan po yung yung rally bukas ng Duterte? Yung Juan rally? Prayer rally. Dito daw sa tapat daw ng New Star hindi, ano po ba yan? Ano meron dyan? Battle of the Sounds. Battle of the Sounds. Kala namin yan ay rally. Magtanong na. Apo. Lugar ng kadali. Magtanong kami sa... Apo.